Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, those wounds yet visible above in beauty glorified. All hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Magandang umaga po mga kapatid sa pananampalataya. Ang pagbabatayan po ng aking mensahe sa umagang ito ay hango po sa unang aklat ni Pedro, Kabanata 2, talatang 23. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia, Diglot Bible, na ganito po ang sinasabi. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Naway maging pagpapala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, purihin ka at ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat po
sa gabay at patnubay na iyong ipinagkakaloob sa amin sa umagang ito at sa presensya po ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang maunawaan namin ng lubusan ang kapahayagan ng iyong banal na salita na siya naming pagbubulay-bulayan ngayon. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Lord, magamit nawa namin sa aming mga buhay ang mensaheng aming maririnig para sa ikakwalhati ng iyong banal na pangalan. Ito po ang samot dalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ninanais ko pong bigyan ng pansin ang bagay na ito na ating pag-uusapan sapagkat para sa akin, lubha po akong nalulungkot nang may mabasa akong balita tungkol sa dalawang drivers ng isang 10-wheeler at isa pong maliit na cargo truck ang nagkagit-gitan sa isang masikip na kalsada na humantong ito sa isang hindi magandang pangyayari. Bumaba ang driver ng cargo truck at sinigawan ang driver ng 10-wheeler truck. Sa hindi inaasahang pangyayari, pinaandar ng driver ng 10-wheeler truck ang kanyang sasakyan at sinagasaan niya ang driver ng nakagitgitang sasakyan. Ito ay nakaladkad na naging sanhi po ng kanyang agarang kamatayan ng nasabing driver. Mga kapatid, kung atin pong titingnan ang dalawang taong kapwa may responsibilidad na sa buhay, ang sangkot po sa pangyayaring ito. Sila ay kapwa, sigurado ako may kani-kanilang pamilyang tanging sila lamang po ang inaasahan. Paano na ang magiging buhay ng kanilang mga naiwan? Kung ating pong iisipin, ano ang pangunahing dahilan at umabot sila sa ganito pong problema? Sa aking pong pananaw, ang kawalan po ng kahinahunan o pagtitimpi ng damdamin. Pangalawa po, pasensya o paumanhin ay nagkulang. At ang ikatlo po ay ang pangunawa. Ang siyang aking nakikita pong naging mitsa ng nakalulungkot na pangyayaring ito. Sa atin pong mga mananampalataya, ano ba ang dapat nating malaman kapag tayo din ay nakakaranas po ng ganitong karanasan? May nagsasabi na karamihan daw sa mga makatapo o manunulat o mga alagad ng musika ay mahirap hulaan ang kanilang kalooban. Munting kibit ay nababago ang kanilang mga damdamin. Madaling magalit. Isang kwento po ang aking nabasa na may isa raw hinahanga ang Makata, ang kilalang kilala, sa pagiging lubhang magagalitin. Kilala na napakaiksi po ng PC. Madaling mawalan ng pagpapasensya. Gayunman, napakalaking pagbabago po ang napansin sa kanya ng mga taong nasa kanyang paligid, buhat ng siya'y baguhin ng kapangyarihan ni Jesus. Napuna ng kanyang malapit na kaibigan at kakilala ang pagtatagumpay niya sa kanyang mga nauunang katangiang pagiging magagalitin. Minsan po may naglakas loob na nagtanong sa kanya hinggil dito at ganito po ang kanyang itinugon. Mula nang makilala ko si Kristo, sinikap kong pag-aralan ang tungkol kay Jesus, lalo na ang nasasaad sa Ebanghelyo. At ang nakaantig sa akin ay ang kanyang kagandahang loob at pananatiling mahinahon kahit na noong siya'y pinag-uusig. Nabasa ko rin ng kanyang ibinibahagi sa atin ang kanyang kalikasan. Kaya sa tulong ng Diyos, aking hiniling na ito ay makita ko rin. At salamat sa Diyos, ito ay nagtagumpay. Nakadarama na rin ako paminsan-minsan ng pagkagalit, subalit binigyan na ako ng Panginoon ng kahinahunan na hindi na ito parang bulkan na sasabog.
Alam po natin na si Jesus ay naparito sa lupa bilang pinakamahusay na halimbawa kung papaano tayo dapat mabuhay bilang tao. Siya ang perpektong huwaran, ang walang kapantay na sukat at eksaktong representasyon ng isang huwarang sangkatauhan. Ipinamuhay ni Jesus ang kanyang buhay sa paraang nilayo ng Diyos na mamuhay ang lahat ng tao. Siya ang huwarang pamantayan ng Diyos. Ipinakita ni Jesus sa buong buhay niya sa lupa ang isang buhay na nakalulugod sa Ama dahil lumakad siya sa Espiritu at katotohanan ayon sa patnubay ng banal na Espiritu at siyempre po sa pangangalaga ng Diyos Ama. Kinakailangan niyang gawin ito sa isang makasalanang mundo na pinagaharian ng mga tao na ang kalikasan ay napinsala na ng mabigat na mga kasalanan. Ang kabutihan at kadalisayan na likas kay Kristo ay naglantad sa kapangitan at kasamaan na likas sa mga tao. Kung kaya't siya po ay hinamak, pinatay nila siya, pinako sa krus, hinagupit, minura, dinuran. Ngunit habang sinisiraan nila si Jesus, siya po ay hindi gumanti. At habang nagdurusas siya sa kamay ng mga tao, siya ay hindi nagpahayag ng pananakot sa mga ito na gumagawa nito sa kanya, bagkus ipinagpatuloy niyang ipinagkatiwala ang sarili sa Diyos Ama na siyang may karapatang humatol sa mga taong lumilibak at nanunuya sa kanya. Si Jesus po ay nagdusa din ng paghamak at paglibak sa kamay ng mga makasalanan tulad natin. Tiniis niya ang kalungkutan at sakit ng may pagtitiis sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Diyos Ama na humahatol sa lahat ng bagay ng matuwid. Dapat po nating sundin ang kahinahunang ito ni Jesus. Tayo rin ay tinawag upang magdusa para sa kapakanan ng katwiran at tayo ay dapat din na matyagang magtiis sa hindi makatarungang pagtrato na natatanggap natin minsan sa kamay po ng ibang tao, sa kwentuhan ng ibang tao, sapagkat ang ganito pong paraan ay katanggap-tanggap sa Diyos at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ngunit, dapat nating pakatandaan na hindi natin magagawa sa ating sariling lakas sapagkat ang ating kalikasan, na sabi ko nga ay bagsak na sa panuntunan ng Diyos. At upang ang katwiran ni Kristo ay mahayag sa ating mga buhay, dapat nating ipakita at gayahin ang kahinahunang ipinakita niya habang siya ay nililibak ng mga tao. Magpasakop tayo, mga kapatid, sa mga gawa ng banal na Espiritu at magtiwala tayo sa Diyos na tayo po ay kanyang sasamahan at tutulungan kapag tunay nating ipinagkatiwala ang ating buhay sa Kanya na siyang magbibigay ng takdang panahon at sa Kanyang takdang pamamaraan. Actually po, ang damdamin ay natuturuan din sa tulong ng Diyos upang tayo po ay magpakahinahon. Napapayapa po ang sarili sa pamamagitan ng panalangin at sa pagsuko po ng damdamin ay napapaglubag ng Diyos ang ating kalooban upang hindi na po tayo, alam nyo na, sumigaw o magmura. Sinasabi po sa Isayas 26:3 ang ganito: binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Huwaran para sa atin ng ating Panginoon. Lahat ng karapatan at katwiran
ay nasa Kanya. Subalit, laging nasa Kanya ang kahinahunan at pagtitiwala sa Kanyang Ama. Ang init ng ulo, ang pagpupuyos ng damdamin, ang kawalan ng hinahon ay nais palitan ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng kahinahunan at kapayapaan sa ating mga puso. Sinasabi po sa Kolosas 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ito ang kailangang makita ng mga tao ngayon. Gantihan ng mabuti ang kasamaan. Buhusan ng malamig ang mainit na sitwasyon. Sa mga sumisigaw, gantihan ng hinahon at kalamigan ng pagsasalita. At makikita ang kaibhang na ibibigay ni Kristo lalo na sa mga tumanggap sa Kanya. Higit ang magagawa ng panalangin kaysa marahas na pagpapasya. Tayo po ay muling manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa pagtuturo at pagbubulay-bulay namin ng iyong banal na salita upang lalo ka naming makilala. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang aming huwaran. Gawin mo po kaming maging isang mahinahong individual upang kami ay maging pagpapala sa iba. Hayaan mo nawa kaming magtiis sa panlalait ng iba at pigilan mo na huwag na sanang tumagos sa aming mga damdamin ang mga pangit na salita na aming maririnig po sa aming kapwa. Tumugon nawa kaming may pagtitiwala sa iyong kabaitan na nalalaman ng iyo lamang paghahatol sa amin, Panginoon, sa aming buhay, ang siya lamang pong karapat-dapat. Samahan mo po kami at tulungan para sa iyong papurihan. Amen.